Pyra Lucas, ang self-confessed anti-corruption crusader. May kumukumpas nga ba sa likod? Iyan ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga idol, no? Kaya pero bagong lahat, ito po munang balita, isang update po regarding po sa kay Congressman Noel Rivera. Ni-raid ang kanyang bahay, no? Noong December 5, 2025, ni-raid ng PNP, CIDG, kasama ang mga sundalo ang bahay na compound at iba pang mga property ni Tarlac 3rd District Representative Noel Niel Rivera o si Bong Rivera. Ang search warrant ay para sa posibleng illegal possession of firearms. Kasama sa sinalakay ang kanyang residence at ang mga lugar na konektado sa mga 3G Construction and Development Corporation, ang kumpanyang inuugnay sa kanya. Ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon dahil si Rivera ay nasasangkot sa umano'y multimillion flood control project infrastructure anomalies. At meron ng isinampang plunder at graft cases laban sa kanya. Sa abila ng malawakang operasyon, walang nahanap na armas ang mga otoridad sa mga lugar na ni-raid. Gayunman, nagpatuloy ang investigasyon sa kanyang umano'y katiwalian at self-contracting ng government projects. Ang bottom line nito, isang malaking police operation, walang na-recover na armas, pero patuloy ang kaso sa graft and plunder laban kay Kong Rivera. So, yan nga po, no, ang naging malaking issue itong nakarang araw lamang po. So, ang nangyari po ay ito palang mga armas na sinasabing kukuyat ni raid ang bahay nitong ni Congressman Rivera ay naisuko na po, no, noon pa man po. Naisuko na po itong mga armas na to, kaya wala silang nakuwang armas sa kanyang mga properties, no, diyan sa mga raid na properties niya. Dahil naisuko na po ito. Ayun po, no. Ganun pa man, dako tayo dito kay Pyra Lucas. Meron nga bang kumukumpas sa likod ng galaw nito kung si Pyra Lucas? So, totoo nga ba ang mga issue regarding sa kanya? Alam naman natin na si Pyra Lucas ay sobrang ingay dito sa paninira at pagsisiwat ng mga anomalies o mga corruption ng mga politiko sa Bamban Tarlac, especially kay Kong Rivera at sa kanyang asawang si Vice Mayor Evelyn Rivera. So, ganun pa man po, no, kung ano man mga akusasyon kay Bong Rivera ay atin nang hintayin dahil meron namang naipata o naikason dito kay Congressman Rivera mula sa ICI, no. Ito yung investigation ng ng ICI sa kanya, no. At syempre po, no, ating pong abangan yung mga darating na mga aganapan kung makukulong na nga ba o mahuhuli at makukulong na nga ba itong si Congressman Rivera. So mga idol, no, regarding dito kay Pyra Lucas, sino nga ba ang sa likod na kumukumpas kay Pyra Lucas? Kasi merong sit-sit dito kay kamakailan lamang na itong si Martes, no? Itong si Martes ng Tarlac, no? Na kung saan sinabi niya na si DND Secretary Dibog Chidoro daw ay merong planong tumakbo bilang gobernador ng Tarlac sa susunod na local election sa 2028. Totoo nga ba ito na si DND Secretary Dibog Rivera ang nasa likod ditong ng pag-iingay ni Pyra Lucas para sirain ang mga incumbent na mga nakaupo ngayon sa Tarlac? Ay alamin po natin yan sa mga darating pong paaraw, no, dahil ito nga po ay isang napalaing katanungan dahil una-una wala pa naman po nababanggit itong si DND Secretary Gibo Teodoro. Atin pong malalaman yan sa kung anong mga kaganapan sa mga darating na araw, no, lalo na si Pyra ay napakaingay. At alam naman natin kaya siya nag-iingay, hindi dahil sa serbisyo publikong kanyang inaalay sa ating mga kababayan dyan sa mga taga-Tarlac. Alam naman natin na itong si Pyra Lucas ay hindi naman taga-Tarlac. Nag-iingay siya for whatsoever, kung anong kanyang intensyon, malamang hindi ito para sa bayan. Dahil alam naman natin ang sitwasyon kung saan may mga tao nang naunang naloko nitong si Pyra Lucas, no?
ito nga isa yung OFW na nagtatrabaho sa Taiwan, kung saan nakuha na niya ng 80,000 para sa isang tulong para matulungan sa kanyang lupain, no? Pero wala pong pagtulong na ginawa itong si Pyra Lucas at hindi rin ibinalik yung pera nito, at kaya ang itong si OFW ay ipinabitag kay Ben Tulfo itong si Pyra. Alam naman natin, napanood na po natin yan. At isa pa, noong 2017, mag-asawa naman po ang nag-file ng kaso sa kanya, o ang humingi ng tulong sa kanya para naman sa napabilis ang kaso nito sa DOJ, at nanghingi si Pyra ng 2.2 million, pero 1.2 million pesos lamang po ang naibayad ng mag-asawa nito sa in 3 gives, no, anong nangyari. So, ang nakolekta lang ng mag-asawa ni Pyra sa mag-asawa ay 1.2 million pesos. Pero ganun pa man po, wala na nga itinulong kung ano ni pag-usapan, hindi rin ibinalik yung pera ni Pyra Lucas. So, maliwanag po yan, ang serbisyo ni Pyra Lucas ay hindi para sa bayan, kundi para sa bayad at sa kanyang kumikitang kabuhayan. Ayun po ang ating alamin sa mga susunod na araw kung ano nga ba at sino talaga ang nasa likod itong si Pyra Lucas.